Nagbago si Issei tungo sa totoong Crimson Dragon Emperor, idinagdag ang isang Cardinal Crimson promotion sa Scale Mail, gamit ang bagong lakas ay sumugod siyang muli patungo kay Bale, nagpapalitan ng patama sa isang buno ng lakas at tibay. Gaano karaming mga suntok na may lakas na kayang magpagalaw ng mga bundok at magbago ng pag-ikot ng mundo ang kayang tiisin ng mga lalaking ito. Nagsimula namang manghina ang mga binti ni Sereorg sa gitna ng palitan ng mga kamao, ngunit umabot na rin si Issei sa kanyang limitasyon, hindi pa umaangkop ang kanyang katawan sa bagong anyo na ito at kaya lamang itong hawakan sa maikling panahon. Gumawa ng isang butas ang Red Dragon na nagpakawala ng lakas ng araw kay Bale na nag-iwan sa haring may suot na leon sa isang crater na may matinding sugat. Isang matinding digmaan sa pagitan ng tatlong panig, ang mga Devil, Angel, at ang mga nagkasala sa mata ng Diyos na Fallen Angel, ang naganap para sa kaligtasan ng kani-kanilang lahi. Marahil ay marami ang nakakaalam sa High School DxD dahil sa mga pambihirang pasilip nito, pero sa likod ng lahat ng iyon ay may isang napakagandang kwento. Ito ay tungkol sa isang lalaki na naghahanap lang ng pag-ibig, ngunit hindi inaasahang nakaladkad sa isang sinaunang digmaan para sa pamumuno sa buong universo. Sa isang mundo kung saan walang kahulugan ang oras para sa mga immortal, ang tatlong malalaking grupo ay palaging nagkakaroon ng maliliit na sagupaan na natatapos din sa loob ng ilang linggo. Pero sa pagkakataong ito, isang malawakang digmaan ang lumamon sa kanilang lupain at walang sinumang nanalo. Maging ang Diyos ay nasawi sa labanang ito, kaya napilitan si Saint Michael na umupo sa trono ng langit. Gumawa sila ng malaking kampanya para itago ang katotohanan upang hindi mawala ng paniniwala ang mga tao. Ang mga Devil naman ay nawala ng kanilang 4 na dakilang pinuno, at sa 72 maharlikang pamilya na bumubuo sa kanilang lahi, kalahati ay tuluyang nawala. Haharapin din ng kanilang lahi ang pagkaubos kung magpapatuloy pa ang digmaan. Para naman sa mga Fallen Angel, medyo kakaiba ang kanilang katayuan. Sila ang mga anghel na lumihis sa landas ng Diyos kaya naging itim ang kanilang mga pakpak at naitaboy sila mula sa langit. Sa kanilang paghahangad ng gantimpala at lakas, sumali sila bilang ikatlong puwersa sa digmaang ito at marami rin silang nawala. Bagaman nanganganib din silang maubos tulad ng iba, may mga grupo pa rin na gustong lumaban hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. Ngunit isang Fallen Angel na si Azazel ang nagpasya na makipag-ayo sa kanilang mga kaaway. Sa huli, nagkasundo ang mga Angel, Devil, at Fallen Angel na itigil na ang gulo. Natapos ang digmaan pero walang nagdiwang dahil sa tindi ng kanilang mga nawala. Ang tanging nasa isip ng lahat ay ang muling bumangon. 4 na bagong pinuno ang iniluklok para sa mga Devil, si Azazel ang naging pinuno ng mga Fallen Angel, at sinubukan naman ni Saint Michael na ibalik ang kaayusan sa kaharian ng langit. Sa kanilang pagnanais na maparami muli ang kanilang populasyon, bumaling ang mga Devil at Angel sa mga tao sa mundo para gawin silang bahagi ng kanilang hanay. Ginamit ng mga maharlikang anghel ang sistemang tinatawag na Brave Saints, habang ang mga Devil naman ay gumamit ng Evil Pieces, mga sistemang hango sa laro ng chess at baraha. Naghahanap ang mga grupong ito ng mga tao at iba pang nilalang na may natatagong pambihirang lakas sa loob nila, isang kapangyarihang tinatawag na Sacred Gears. Dahil walang ganitong sistema ang mga Fallen Angel, may mga grupo sa kanila na nagalit sa mabilis na paglakas ng mga Devil at Angel. Habang sinusubukan pa ring ayusin ang pamahalaan pagkatapos ng digmaan, maraming maliliit na grupo ng Fallen Angel ang bumaba sa mundo para patayin ang mga taong maaaring maging banta at para makuha ang kanilang mga Sacred Gear. Sa pamamagitan man ng bulong ng mga Angel o tukso ng mga Fallen Angel, may ilang tao ang nalaman ng tungkol sa sistemang ito. Kabilang dito ang mga miyembro ng banal na simbahan. Nang malaman nila ang kapangyarihang maaari nilang makuha, sinimula ng simbahan ang tinatawag na Holy Sword Project. Isang pari na nagngangalang Valper ang nagtrabaho para artificial na makalikha ng mga gumagamit ng banal na espada, kung saan ang mga batang ulila ang ginawa niyang parang mga eksperimento. Ang mga resulta ng kanyang pagsubok ay itinuring na hindi sapat. Upang maitago ang kanilang kasalanan sa sangkatauhan laban sa mga batang ito, inutusan ang mga tauhan ni Valper na lasunin ng gas ang mga bata at itapon ang kanilang mga bangkay. Sa gitna ng kaguluhan ng pagpatay na iyon, isang batang lalaki ang nagawang makatakas mula sa simbahan at tumakbo sa kagubatan na nababalutan ng makapal na puting nyebe sa gitna ng taglamig. Bagaman matagumpay siyang nakatakas, mabilis na kumalat ang laso na kanyang nainom. Habang siya ay lumuluhod sa nyebe, isang batang babae na may pulang buhok at asul-berdeng mga mata ang tumayo sa kanyang harap. Sa kanyang mga huling sandali, ninais ng batang lalaki na mabuhay pa, kaya pinagbigyan ng batang babae ang kanyang hiling. Ang tanging nakaligtas sa Holy Sword Project ay naging unang knight ni Reyes Dremori. Si Reyes Dremori ay kapatid ng isa sa 4 na dakilang pinuno ng mga Devil.
Ang kanyang pangarap ay gumawa ng sarili niyang landas gamit ang kanyang mga evil pieces para umangat sa lipunan, hindi bilang isang tao na umaasa lang sa kanyang makapangyarihang pamilya, kundi bilang isang kapantay ng lahat. Ang kanyang grupo ay binubuo ng mga kakaibang miyembro. Nandoon ang kanyang knight na si Kiba, ang batang iniligtas niya sa bingit ng kamatayan na ngayon ay magaling na sa paggamit ng espada at may-ari ng sacred gear na Swordbirth. Nandoon din si Akaino na isang kalahating fallen angel at kalahating devil na naging kanyang queen pagkatapos niyang iligtas mula sa madilim na bahagi ng buhay nito nang patayin ang kanyang ina ng mga tao sa simbahan habang wala ang kanyang ama. Nandoon din si Kiniko na isang Nekomate yokai na nawala ng direksyon sa buhay na naging kanyang rook, at si Gasper Vlad na isang vampira na may kakayahang patigilan ang oras na naging kanyang bishop. Gayunpaman, kinailangang ikulong muna si Gasper hanggang sa matutunan niyang kontrolin ang kanyang lakas dahil mapanganib ito para sa kanya at sa iba. Mayroon pa ring 8 pawns, isang bishop, isang rook, at isang knight si Reyes bago mabuo ang kanyang grupo. Mapili si Reyes sa kanyang mga miyembro kaya mas pipiliin niyang maghintay hanggang sa may dumating na karapat-dapat na sumama sa kanyang pamilya. Lumipas ang panahon at pumasok si Reyes sa Koa Academy, isang paaralan na nagsisilbing kanyang base kasama ang isa pang pamilya ng Devil na pinamumunuan ni Sona. Nagtutulungan ng dalawang pamilya para makakuha ng mga kontrata sa mga tao, na siyang paraan ng mga Devil para makakuha ng kapangyarihan sa lipunan, tulad ng paghahanap ng mga angel ng panalangin at pananampalataya. Hindi nagtagal matapos pumasok si Reyes sa paaralan, binuksan ng Koa ang pinto nito para sa mga lalaking estudyante sa ikalawang taon nito bilang isang co-ed na paaralan. Sa ikatlong taon ni Reyes, isang natatanging lalaki ang nakatawag ng kanyang pansin sa mga pasilyo ng paaralan, isang lalaki na may taglay na kapangyarihang hindi mapapantayan na minsan nang naging banta maging sa Diyos mismo. May isang kwento na madalas isalaysay ng mga nakipaglaban sa Great War, isang alamat ng matinding labanan sa paghitang ng Welsh Dragon at Vanishing Dragon na nagpatigil maging sa digmaan ng tatlong panig dahil sinubukan nilang lahat na pigilan ang tindi ng pagsira ng dalawang dragon. Napakalakas ng dalawang dragon kaya kahit ang mga hukbo ng langit at impyerno ay walang nagawa kundi ang ikulong sila, na nangangahulugang darating ang araw na babalik sila para tapusin ang kanilang matagal ng galit sa isa't isa. Simula noon, ang lakas ng Vanishing Dragon na si Albion at ng Welsh Dragon na si Drake ay ipinapasa sa mga tao na walang kamalay-malay para sa kanilang muling pagbabalik upang maglaban uli. Sa loob ng maraming dekada, nagpatuloy ang prosesong ito na walang malinaw na nanalo sa pagitan ng White Dragon at Welsh Dragon hanggang ngayon. Ang batang si Issei Hyudo na may hawak ng sacred gear ng Welsh Dragon ay naging target ng paghahangad at galit ng marami. Ang Red Dragon Emperor ay naging pinakabagong binabantayan ni Reyes. Maituturing si Issei na isang pauunan dahil wala siyang ibang pangarap kundi ang tumingin sa mga babae, na siyang dahilan kung bakit siya pumasok sa Koa Academy, at hindi siya naniniwala na may babaeng magkakagusto sa kanya. Isang boring na buhay ang kanyang pinagdadaanan, hanggang sa yayain siya ng isang babaeng nagngangalang Yuma para sa isang date pagkatapos ng klase, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging isang normal na tao. Ngunit isang malaking patibong pala ang lahat dahil si Yuma ay isa palang fallen angel na ipinadala para patayin si Issei dahil sa panganib ng sacred gear ng Red Dragon Emperor na nasa loob nito. Bilang isang normal na tao, walang alam si Issei sa mga nangyayari at tuluyan siyang nagulat sa harap ng babae. Mas lalo siyang nagulat nang saksakin siya nito gamit ang isang sibat ng liwanag at iwanang nag-aagaw buhay sa kanyang sariling dugo. Nanghihinayang siya na hindi man lang niya naramdaman ang init ng katawan ng ibang tao habang lumilitaw ang imahe ni Reyes Gremory sa kanyang isipan habang nawawala ang kanyang paningin. Nakikita pa rin niya ang batang babae na nakatayo sa kanyang harap, ngunit inakala niya na isa lamang itong panaginip habang tuluyang nagdidilim ang kanyang mundo at nagtatapos ang kanyang buhay bilang tao. Ang unang isip ni Issei nang magising sa kanyang sariling kama ay panaginip lang ang lahat ng tungkol sa kanyang date, ngunit naramdaman niya ang init ng isa pang tao sa kanyang kaliwa kaya naging malinaw na may nangyari nga kagabi. Sa kanilang pagpasok sa paaralan, ipinaliwanag ni Reyes na pagmamay-ari na siya ni Issei bilang kanyang alipin, at ang dahilan kung bakit sila walang suot kaninang umaga ay para gamutin ang kanyang mga sugat, isang paniniwala noong unang panahon sa Europa na ang init ng isang dalaga ay nakakapagpagaling ng lahat ng sugat. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagpapaliwanag na ito sa ina ni Issei na nakakita sa kanila, pero dahil isa siyang devil, may kakayahan si Reyes na gayumahin ang kanyang mga magulang na masayang tinanggap na ang kanilang anak ay may kasama na sa wakas. Sa kanilang pagpasok sa paaralan ay naghiwalay muna sila ng landas, at binigyan si Issei ng malinaw na utos na pumunta sa Occult Research Club pagkatapos ng klase. Ang pinuno ng pamilyang Sona ay medyo nag-aalangan sa pagsali ni Issei sa grupo ni Reyes, pero dahil kilala niya ito, alam niyang may plano ito para sa bata kahit na mukha itong walang silbi sa simula. Sa tulong ni Kiba, dinala si Issei sa base ng pamilyang Gremory kung saan ipinakilala siya sa iba pang mga miyembro na sina Akaino at Kaniko.
Sinabihan din siya tungkol sa kanyang katayuan bilang isang mababang klase ng devil na nagbigay sa kanya ng pangarap na umangat sa lipunan upang balang araw ay magkaroon din ng sarili niyang pamilya. Ginamit ni Issei ang pangarap na ito bilang kanyang lakas para harapin ang mga mahihirap na pagsubok na naghihintay sa kanya. Sa ngayon, inutusan muna siya sa simpleng gawain na makipagkontrata sa mga tao, isang bagay na maaaring maging mahirap o nakakapagod depende sa tao. Sa totoo lang, marami pang hindi naiintindihan si Issei, tulad ng muli niyang pagiging target ng mga fallen angel na sumubok na naman siyang patayin. Sa kanyang pagnanais na mabuhay, nagising ni Issei ang maliit na bahagi ng kanyang lakas para ilabas ang kanyang sacred gear na boosted gear kaya naman napilitang lumikas muna ang fallen angel para iulat ito sa kanilang pinuno. Nagpatuloy si Issei sa kanyang gabi hanggang sa sumunod na araw nang maging kaibigan niya ang isang priestess na si Asia na inilipat sa isang simbahan sa bayan na ito bilang parusa sa paggamot niya sa isang devil gamit ang kanyang kapangyarihan. Isang sacred gear na may kakayahang magpagaling ang kanyang gamit at doon nga sila nagkaibigan ni Issei. Itinuro ni Issei ang daan patungo sa simbahan kung saan ito dapat pumunta at bumalik sa paaralan para iulat ito kay Reyes. Pinagalitan siya ng kanyang amo dahil sa pakikipagkaibigan sa isang miyembro ng simbahan dahil mapanganib pa rin ang kanilang panig kahit na may kapayapaan na pagkatapos ng Great War. Sa kabila ng bagong pagkakaibigang ito, tila palaging sumusunod ang panganib sa bata sa kanyang pagpunta sa mga kontrata ng devil. Sa mismong araw na iyon, nakakita siya ng bakas ng dugo sa loob ng bahay ng kanyang kliyente. Nakita niya ang lalaking dapat niyang makatagpo na dagwang nakahandusay sa sahig, at ang boses na bumati sa kanya ay mula sa isang exorcist ng simbahan na may matinding galit at hilig sa pagpatay. Habang inaatake niya si Issei, bumalik si Asia sa kwarto matapos maglagay ng harang tulad ng iniutos sa kanya. Naging malinaw na ang simbahang pinaglipatan sa kanya ay napasailalim na sa masasamang hangarin, katulad ng mga nangyari sa Holy Sword Project ni Valper. Ang simbahang ito ay kontrolado na ng mga pagnanasa at kagustuhang pumatay. Binyantaan pa ni Fried na sasaktan si Asia kung hindi ito susunod sa kanila ng pikit mata. Sinubukan ni Issei na hamarang pero kulang pa rin ang kanyang lakas para lumaban sa iba. Nailigtas lang siya nang dumating ang ibang miyembro ng pamilyang Gremory, bagaman napilitan silang iwan si Asia dahil hindi naman ito miyembro ng kanilang pamilya at hindi maaaring sumama sa kanilang magic. Dahil nakita ang kanyang kahinaan, alam ni Issei na kailangan niyang gawin ang lahat para lumakas, pero hindi makakatulong ang simpleng ehersisyo laban sa mga hindi tao na kanyang haharapin. Sa pambihirang pagkakataon, pinayagang lumabas si Asia para sa araw na iyon at sinalubong si Issei sa parke. Isang bagay na dapat sana ay nagbigay ng hinala kay Issei, pero dahil sa kanyang saya na ligtas ito ay hindi na niya ito pinansin at maghapon silang magkasama. Habang papalapit ang gabi, nagpakita ang isang kilalang mukha, si Human na kilala rin bilang Rainer na isang fallen angel na dumating para kunin si Asia para sa ritual na gaganapin sa gabing iyon. Pinaglaruan niya ang bata at sinugitan ito ng malubha, habang iniwan siyang buhay para maramdaman ang kanyang kawalan ng lakas para pigilan siya. Muli niyang nabigong iligtas ang kanyang kaibigan at sa pagkakataong ito ay baka wala ng iba pang paraan para mailigtas siya. Pagbalik sa kanilang base, nakiusap siya kay Reyes na iligtas si Asia mula sa mga fallen angel, pero dahil sa kasunduan ng kapayapaan, may mga batas silang dapat sundin kapag nakakaharap ang ibang panig. Hindi siya maaaring sumugod na lang bilang pinuno ng pamilya sa simbahan ng mga fallen angel, pero ang kanyang mga tauhan ay maaari. Iniwan niya ang mga pahiwatig na ito na naintindihan naman ni Kiba at Kaniko, kung saan ipinaliwanag nila kay Issei na inuutusan sila ni Reyes na pumunta bilang tatlo sa simbahan habang inaayos naman ni Reyes at Aquino ang mga usaping legal mula sa kasunduan. May isang bahagi sa kasunduan na nagsasabing hindi maaaring gumawa ng masasamang bagay ang bawat panig sa teritoryo ng iba, at nagkataon na ang bayang ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga devil, kaya ang ritual ng mga fallen angel para kunin ang sacred gear ni Asia ay isang bagay na hindi nila maaaring payagan. Sa pamamagitan nito, kumilos na ang mga devil kung saan inasikaso ni Aquino at Reyes ang mga fallen angel sa labas habang ang tatlo naman ay pumasok sa loob. Una nilang nakaharap ang masamang pari na si Fried na mabilis na tumakas matapos maramdaman na hindi siya mananalo sa araw na ito. Sa kanilang pagbaba sa silong kung saan nakakadena si Asia sa isang cross, naging malinaw na huli na ang lahat dahil nagsimula na ang ritual at nakuha na ang kanyang sacred gear mula sa kanyang katawan na siyang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Galit at lungkot ang lumamon kay Issei habang hinarang ng kanyang mga kasamahan ang mga kalaban upang mabilis niyang makuha ang katawan ni Asia. Dinala niya ito sa taas ng simbahan at inihiga sa isang upuan habang may kaunting lakas pa ito. Nagpasalamat si Asia kay Issei para sa isang araw na pinagsamahan nila bago tuluyang nawala ng buhay.
Pinagtawanan ni Yuma ang mga luha ni Issei para sa priestess habang natusok ng mga sibat ng liwanag ang kanyang mga hita para hindi siya makagalaw. Patuloy siyang tinawag na mahina, pero ang kanyang pagnanais na parusahan ang babaeng kumuha ng buhay ng isang walang kasalanang bata ay nagpagising sa lakas ni Issei uli. Kapag wala ka nang magagawa at wala nang mawawala sa iyo, may mga pambihirang pagkakataon na naghihintay para sa iyong pagkilos. Itinaas ni Issei ang kanyang kamay laban sa babaeng nagbigay sa kanya ng unang date at tinanggal ang mga pakpak ng fallen angel na ito patungo sa lupa. Pumasok si Rhea sa simbahan at binati ang kanyang pawn sa pagtatapos sa kanyang nakaraan. Natakot si Yuma nang maramdaman na wala na siyang magagawa kaya sinubukan niyang makiusap kay Issei tulad ng ginawa niya sa kanilang unang date. Tiningnan siya ni Issei ng may awa pero hindi sapat para patawarin ang nilalang na ito, kaya nakiusap siya sa kanyang amo na alisin na ito sa mundo. Tuluyang nawala ang fallen angel sa tindi ng kapangyarihan ni Reyes at mga balahibo na lang mula sa kanyang mga pakpak ang naiwan sa ere. Kinuha ni Reyes ang sacred gear mula sa abo ng fallen angel para ibalik ito kay Asia at muli siyang buhayin sa mundong ito, hindi bilang miyembro ng simbahan kundi bilang kanyang ikalawang bishop. Tiningnan ni Issei ang kanyang amo ng may paghanga dahil sa kanyang kabutihan sa kanyang mga miyembro, at ang tulong na ibinigay nito para iligtas si Asia ay hinding-hindi niya kalilimutan. Nangako siya ng kanyang katapatan sa babae, kahit na dumating ang araw na magkaroon siya ng sarili niyang pamilya ay palagi siyang magiging kanyang tapat na pawn sa kanyang puso. Nagpatuloy ang buhay kasama ang mga kakaibang bagay na kasama ni Issei. Pumasok si Asia sa paaralan kasama ang iba pang mga devil sa Koa at tumira sa bahay ni Issei nang walang reklamo mula sa kanyang mga magulang. Naging masaya ang ilang linggo bago muling dumating ang problema. Hindi kakaiba para kay Reyes na pumunta sa bahay ni Issei at matulog kasama niya, pero sa pagkakataong ito ay gusto niya ng mas malalim na relasyon. Nalito naman si Issei kung bakit bigla siyang itinutulak ni Reyes na i-advance ang kanilang relasyon. Pero naging malinaw ang lahat dahil sa queen mismo ni Lucifer. Ang tatay pala ni Reyes ay nag-organisa ng isang kasunduan sa kasal para mapalakas ang ugnayan ng mga makapangyarihang pamilya sa Underworld. Ipinagkasundo ang kamay ni Reyes sa tagapagmana ng pamilyang Phoenix na si Riser. Inutusan din ng kanyang ama ang kapatid ni Reyes na si Sir Zex para ayusin ang buong seremonya. Kaya naman, ang kanyang queen na si Grafia ay dumating para sunduin si Reyes. Kinabukasan, sa kanilang normal na pagpupulong pagkatapos ng klase, ipinaalam ni Reyes sa kanyang pamilya na ipinamimigay ang kanyang kamay ng labag sa kanyang kalooban. Bigla namang sumulpot si Riser sa club room para asarin ang grupo at palakihin ang sarili niyang ego, habang patuloy na naninindigan si Reyes na hinding-hindi niya ito tatanggapin bilang asawa. Dito na nag-alok si Grafia na ayusin ang usapin gamit ang takasan na ginawa ng kapatid ni Reyes para sa kanya kung sakaling gustuhin niyang takasan ang planong kasal na ito, kung mananalo ang kanyang pamilya sa isang rating game laban kay Riser, sa utos ng isa sa mga Great Satan ay maaari niyang kanselahin ang kasunduan sa kasal ng kanilang ama. Binigyan sila ng 10 araw para mag-ensayo bago ang laro, bagaman mukhang hindi sapat ang panahong iyon para ihanda ang kanilang dalawang bagong miyembro para sa matinding labanan. Ang rating game ay gumagana na parang totoong digmaan, lalaban ang bawat panig hanggang sa huling tao, o hanggang sa sumuko ang hari. Kaya naman, napakahalagang protektahan ang hari, pero kasing halaga rin ang paggawa ng mga agresibong galaw kasama sila. Matapos ang Great War, ang mga larong ito ang naging pangunahing paraan para ayusin ang mga hidwaan kapag sumablay ang diplomasya, na nagpapahintulot sa paggamit ng dahas ng walang panganib na masaktan ang mga inosenteng sibilyan. Maging ang mga nasugatan sa loob ng laro ay agad na inilalabas bago pa man lumubha ang kanilang pinsala. Ngunit dahil ang laban na ito ay hindi lang nakadepende sa galing kundi sa purong lakas at kapangyarihan, dehado ang pamilya ni Reyes. Kulang sila sa miyembro kumpara kay Riser na may kumpletong set ng mga pyesa. Para manalo, kailangan nilang maglaro ng may matinding taktika. Ang layunin ng 10 araw na training camp ay hindi para pataasin ng husto ang kanyang lakas, masyadong maikli ang oras para doon. Sa halip, ang layunin ay mas mapatalas ang kanilang kasalukuyang mga kakayahan, lalo na ang kay Issei, dahil hindi pa natutuklasan ang hangganan ng kanyang lakas. Tinuruan nila siyang mag-manipulate ng magic, at doon niya nadiskubre ang kanyang kakayahang magpakawala ng purong enerhiya mula sa kanyang gauntlet. Dahil dito, nagkasundo silang si Issei ang magiging alas nila para magulat si Riser na minamaliit lang ang bata. At habang sapat na ang kakayahang ito para masterin niya muna, lihim na nagtrabaho si Issei sa sarili niyang kakaiba at malikhaing kakayahan para sa susunod na laban, isang kakayahang isinilang mula sa kanyang bastos na isip at kaluluwa na tiyak na magpapanginig sa sinumang babae. Bago tayo tumuloy, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang recap. Ngayon balik tayo sa kwento. Natapos ang 10 araw na pagsasanay at inihanda na ang lugar ng labanan, isang perpektong kopya ng Koa Academy. Naging maayos ang lahat ayon sa plano ni Reyes, naakit ni Kiba ang 3 pyesa ng kalaban sa kagubatan at tinalo ang mga ito,
sina Kaneko at Issei naman ay hinarap ang isang rock at 3 pawns, kung saan nakuha nila ang bentahe gamit ang bagong kakayahan ni Issei na dress break na nag-iiwan sa kanyang mga kalaban na hubad at tulala, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong umatake. Ngunit dito na natapos ang kanilang swerte. Nawala ng lakas lumaban si Kaneko matapos makatanggap ng direktang sipa mula sa Queen ni Riser na nagdulot ng gulo sa kanilang unahan. Kasama si Kiba, nagawa ni Issei na talunin ang halos lahat ng natitirang pyesa ng kalaban, pero may kapalit ito. Dahil sa pangalan ng kanilang pamilya na Phoenix, ang mga manlalarong ito ay may kakayahang gumamit ng mahiwagang gamot na nakakapagpagaling ng anumang sugat at nakakapagtanggal ng pagod, ang Phoenix Tears, isang gamot na napakalakas kaya limitado lang sa 3 beses ang paggamit kada laro. Natalo si Akaino sa Queen ni Riser matapos nitong gamitin ang naturang gamot, at dahil sa pagod ay si Kiba naman ang sumunod na naging target nito. Si Issei na lang ang natitirang sundalo sa pagitan ni Riser at ng kanyang ikakasal. Inutusan ng pinuno ng pamilyang Phoenix ang kanyang queen na umatras dahil siya na mismo ang haharap kina Issei at Reyes. Si Asia naman ay isang support player na nakatutok lang sa pagpapagaling, kaya wala siyang masyadong silbi sa harapang labanan. Selyado na ang kanilang pagkatalo dahil sa kulang na miyembro, kawalan ng karanasan, at kawalan ng pambihirang gamot tulad ng Phoenix Tears. Bilang parusa sa paglaban sa kanyang ikakasal, nagpa siya si Riser na patayin ang minamahal na pawn ni Reyes sa harap ng mga mata nito. Nakiusap si Reyes na sumuko na si Issei para maalis sa laban, pero tumanggi siyang sumunod sa gusto ng mayabang na kupal sa harap niya. Lalong nagalit si Riser kaya hamarang si Reyes sa pagitan ng apoy ng Phoenix at ng sugatang katawan ni Issei, kung saan sumuko siya bilang hari para iligtas ang buhay ng kanyang tapat na pawn. Natalo ang pamilyang Gremory sa laro. Ngunit mula sa nag-aapoy na galit ng kanyang puso ay nagising ang Welsh Dragon. Natuwa ang dragon sa kanyang tagasunod dahil sa pagnanais nitong lumakas at sa matapang na ugali nito. Formal niyang ipinakilala ang sarili sa batang lalaki at sinabi ang tungkol sa malaking lakas na Magi gising kay Issei habang lumalakas siya. Sa kanyang kasalukuyang estado, limitado pa ang kaya niyang hawak ang lakas ng Red Dragon kaya para magamit ito ng buo ay kailangan niyang pagbutihin ang kanyang sarili. Pero alam ni Issei na wala siyang oras para mag-ensayo kung gusto niyang pigilan ang kasal ni Reyes. Nakiusap siya sa dragon na bigyan siya ng paraan para magamit kahit ang kaunting bahagi ng lakas nito, sapat lang para mapigilan si Riser. May alam na paraan ang Red Dragon pero may kapalit ito, kailangang ibigay ni Issei ang kanyang isang kamay sa dragon para makayanan niya ang lakas ng Emperor sa loob ng 10 segundo. Iyon lang ang pinakamataas na kaya niyang gawin sa kanyang kasalukuyang katawan, pero maaaring sapat na iyon. May kasalang kailangang pigilan si Issei, at nagkataon na nais din tumulong ni Lucifer mismo. Ipinadala ng kapatid ni Reyes na si Sir Zex ang kanyang queen para ihatid si Issei sa kasal bilang isang regalo para sa ikakasal. Napakalaki ng ego ni Riser na parang isang maliit na buwan, kaya madali siyang basahin at hamanin sa kanyang kapangyarihan dahil palagi siyang sumusugod ng walang pag-iisip sa mas malaking plano. Ayon sa ideya ni Sir Zex, aayusin ng dalawa ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa isang maliit na laban kung saan ang mananalo ang magpapasya sa kasal ni Reyes. Nagkaharap ang dalawang manlalaro sa labas ng pangunahing kwarto kung saan pinaganya ni Issei ang natatanging anyo ng Welsh Dragon Emperor, ang Balance Breaker, Red Dragon Scale Mail. Ito ang pinakamataas na anyo ng anumang sacred gear kapag nagtagpo ang emosyon ng gamit at ng gumagamit nito, na lumilikha ng kapangyarihang lumalabas sa normal na batas ng realidad. Ang pisikal na lakas ng bata ay lumampas ng husto sa dati niyang kakayahan. Higit pa siya sa kapantay ni Riser, siya na ang naging kanyang hukom at tagahatid ng kaparusahan. Gamit ang katawan ng dragon sa buong lakas nito, pinalakas ni Issei ang epekto ng holy water at itinapon ito sa mukha ni Riser, sabay sipa ng isang malakas na suntok na may kasamang krusipiko sa loob. Bagaman immortal ang katawan ng lalaki at patuloy na bumabalik tulad ng isang phoenix, limitado pa rin ang kaya ng kanyang magic para gamutin ang mga sugat sa kanyang isipan. Ang pinsala at sakit na dulot ng holy water ay hindi mabubure sa kanyang isip kaya nawala siya sa matinding sakit. Nakuha ni Issei ang panalo kahit napaubos na ang oras ng kanyang balance breaker sa laban dahil ang kanyang talino ang nagpanalo sa kanya sa araw na ito. Dahil dito, iniligtas siya kasama ang pamilyang Gremory para makatakas sa kastilyo habang inaayos naman ni Sir Zex ang mga legal na problema sa politika. Malinaw na sa tulong ng sasakyang Griffin na naghihintay sa hardin, manalo man o matalo si Issei ay gagawin pa rin ng kapatid ni Reyes ang lahat para maiwasan ang kasal ng kanyang kapatid sa taong hindi naman nito gusto. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng Griffin, naantig si Reyes sa tindi ng katapatan ng bata kaya ibinahagi niya sa kanya ang kanyang unang halik sa ilalim ng maliwanag na buwan. Pagkarating sa mundo, sinabi ni Reyes na titira na rin siya kasama ni Issei, na hindi naman nagustuhan ni Asia dahil may kakompetensya na siya sa pansin ni Issei. Masayang tinanggap ng mga magulang ni Issei ang isa pang babae sa kanilang tahanan, at tila maayos na ang lahat. Ngunit muling sumulpat ang nakaraan ng isa sa mga miyembro ng pamilyang Gremory.
Ang trauma sa paglaki ni Kiba ay muling nagparamdam dahil ang mga natitirang bahagi ng Holy Sword Project, ang mga taong pumatay sa kanyang mga kasamahan sa eksperimento, ay aktibo pa rin pala. Nais ni Kiba na maghiganti para bigyan ng kapayapaan ang mga kaluluwa ng mga nasawi, kaya gagawin niya ang lahat para mahanap at patayin si Valper na siyang utak sa likod ng pagpatay. Sinasabing ang banal na espada na kilala bilang Excalibur ay nasira noong Great War at ang mga piraso nito ay nagkalat sa buong mundo na napunta sa kamay ng iba't ibang tao. 7 espada ang pinaniniwalaang umiiral, kung saan 3 pa lang ang nasa ilalim ng kontrol ng langit habang ang 3 naman ay ninakaw ng mga hindi kilalang puwersa. Hindi lang si Kiba ang naghahanap sa mga labi ng nabigong eksperimento dahil nagpadala rin si Saint Michael ng sarili niyang mga tauhan para bawiin ang mga ninakaw na espada ng Excalibur. Ang dalawang gumagamit nito ay perpekto para sa gawain. Gayunpaman, si Kiba ang unang nakatagpo sa isa sa mga ninakaw na banal na espada at sa masamang pari na si Fried. Ang lalaking tumakas sa simbahan noong nakaraan ay bumalik sa mga kalye ng bayang ito para patayin ang mga taong sa tingin niya ay karapat-dapat mamatay. Hinamon ni Kiba ang pari at tinalo ito sa kakayahan, pero muling gumamit si Fried ng taktika para makatakas at hindi tuluyang mapatay. Naiwan si Kiba na nag-iisa sa ilalim ng ulan sa mga kalye. Ang hindi pagpapakita ng kanilang knight ay nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga kasamahan, bagaman hindi ito bago para kay Reyes. Alam ni Reyes na ang nakaraan ni Kiba ay isang malaking kahinaan sa kanyang pagkatao dahil hindi pa siya nakakahanap ng kapayapaan sa kanyang puso na palaging nagpapahirap sa kanya sa bawat sandali. Ang pakiramdam na dapat ay iba na lang ang nabuhay ay isang napakahirap na bagay na alisin. Pagpasok sa club room, dumating ang 2 tauhan ng simbahan na sina Zinovaya at Irina, mga tapat na naniniwala sa Diyos na walang alam tungkol sa kanyang pagkamatay, na isang malaking sikretong itinago sa langit. Minata nila ang mga devil sa paniniwalang wala silang paninindigan at tinawag pa si Asia na isang taksil sa simbahan kahit na ang simbahan naman ang nang-iwan sa kanya. Dahil sa galit, hinamon sila ni Issei sa isang laban, na sinabayan pa ng biglang pagbabalik ni Kiba na may matindi ring galit sa simbahan dahil hindi nila nakita ang mga krimeng ginagawa sa ilalim ng kanilang mga ilong. Hindi naging maganda ang takbo ng laban dahil ang isang miyembro ay kulang pa sa karanasan habang ang isa naman ay bulag sa galit kaya hindi makakita ng dahilan. Lumaban sila ng mabuti pero natalo pa rin sila sa mga tauhan ng simbahan. Muling umalis si Kiba para iwan ang kanyang mga kaibigan sa dilim. Sinubukan siyang pigilan ni Reyes sa landas na maghahatid sa kanyang kamatayan, pero hindi siya nakinig dahil hindi niya kayang talikuran ang kanyang trauma. Nais ni Issei, Kaneko, at Asia na tulungan si Kiba para ibalik siya sa liwanag, pero ang gawaing ito ay hayagang paglabag sa utos ng kanyang amo na huwag makialam sa mga usapin ng mga angel. Gayunpaman, dahil nanganganib ang buhay ng kanilang kaibigan, handa silang sumuwi sa utos. Sa tulong ng ng pamilyang Sona na si Saji at sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ng simbahan na sina Zinovaya at Irina, nahanap nila si Kiba at nakipagkasundo na magtulungan para mahanap at patayin si Valper. Mas marami sila, mas malaki ang tsansa nilang magtagumpay. Nahanap nila si Valper na nakipagtulungan pala kay Fried, bagaman hindi nila natapos ang laban doon. Nahati ang grupo kung saan hinabol ni Zinovaya, Kiba, at Irina si Fried habang ang iba naman ay naiwan para harapin ang parusa sa pagsuwi sa kanilang amo. Naging maganang parusa ni Reyes dahil naiintindihan niya kung bakit nila tinulungan si Kiba, at ang kanilang natuklasan ay isang napakalaking bagay. Dahil na lamang nakipagtulungan sina Valper at Fried sa grupo ng mga Fallen Angel nang walang pahintulot ng pinunong si Azazel, naging malaking banta ito sa mga devil na nangangailangan ng kanilang pakikialam. At tila hindi na nila kailangang maghanap ng gulo dahil ito na mismo ang lumapit sa kanila. Muling naging lugar ng labanan ang Koa Academy. Naniniwala si Kokabiel na ang kapayapaan ay mababa para sa mga Fallen Angel, at para sa kanya ay mas mataas ang kanilang lahi kumpara sa mga devil o angel. Kung hindi lang sumang-ayon si Azazel sa kasunduan ng kapayapaan, maaari sana nilang ubusin ang mga angel. Dahil hindi pinakinggan ang kanyang hiling para sa digmaan, nais niyang sirain ang lahat ng binuo ni Azazel gamit ang ninakaw na Excalibur. Ipapakawala ni Valper ang malaking enerhiya para gawing abo ang bayang ito upang mapilitang lumaban ang mga devil laban sa mga fallen angel, at sa pagpanaw ng isang dakilang saint at kapatid ng kanyang pamilya, tuluyang masisira ang kapayapaan. Kumilos ang pamilya ni Reyes laban sa dating pinuno ng mga fallen angel, pero napakalakas ng kanyang kapangyarihan at mas mahaba ang kanyang karanasan sa labanan kumpara sa panahon ng kanilang buhay. Pinagtawanan niya sila mula sa kanyang trono dahil sa kanilang kahinaan.
Sa tindi ng enerhiyang lumalabas sa paaralan, naakit si Kiba sa lugar kung saan niya nakaharap ang tao mula sa kanyang nakaraan. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na sipa pero naharangan ito ng matinding depensa. Kinuha ni Valper ang mga gene mula sa mga bata sa eksperimento na may kakayahang gumamit ng banal na espada at ginawa itong isang bato para magamit ang lakas ng Excalibur. Dahil naitulak sa kanyang limitasyon, ang sacred gear ni Kiba ay sumabay sa kanyang matinding emosyon na maghayganti para sa mga nasawi. Ang mga kaluluwa ng kanyang mga kasamahan ay tumabi sa kanya para tulungan siyang sumugod. Ang kanyang espada ay naging isa na may taglay na liwanag at kadiliman, isang balance breaker na tinawag na Sword of Betrayer. Tinalo ni Kiba ang tauhan ni Valper na si Freed, pero bago pa man niya maparusahan ang pari ay pinatay na ito ni Coke Abel dahil naging interesado siya sa mga bagong pangyayari sa laban. Nais niya ring ilabas ang totoong lakas ng mga devil na ito, kaya tumayo siya sa kanyang upuan at bumaba sa lupa. Sumama si Xenovia kay Kiba gamit ang kanyang banal na espada na Durandal at sabay silang umatake sa Fallen Angel. Ang kanilang lakas ay sapat lang para bigyan siya ng kaunting galos. Sinabi niya sa tauhan ng simbahan na kahit anong lakas ang gamitin niya para maglingkod sa langit, ang kanyang Diyos ay patay na at nagdarasal lang siya sa isang nilalang na hindi na nakakarinig sa kanya. Nagulat ang buong pamilya ni Reyes sa balitang ito at hindi alam kung ano ang gagawin sa katotohanan kanilang nalaman. Ngunit para kay Issei na walang pakialam sa kapalaran ng Diyos, tumayo siya sa pagitan ni Kiba at ng digmaang nais nitong simulan. Nanindigan siya sa kanyang tungkulin na protektahan ang hari ng kanyang pamilya, at dahil sa kanyang matinding emosyon at pagnanasa, muling lumaki at lumakas ang kanyang sacred gear. Naging interesado si Coke Abel sa lakas ng bata nang biglang masira ang harang sa paligid ng paaralan. Mula sa langit ay bumaba ang White Dragon Emperor na si Valley na ipinasuyo ng pinunong si Azazel para huliin si Coke Abel sa kanyang mga krimen. Madali niyang tinapos ang mga banta at lumingon sa kanyang katunggali, ang Red Dragon Emperor na nakatayo sa harap niya. Ngunit dahil sa takbo ng tadhana, ang kanilang laban ay hindi mangyayari sa araw na ito. Naramdaman ni Valley na hindi pa sapat ang lakas ni Issei para bigyan siya ng isang interesanteng laban, kaya naman nagkasundo sina Drake at Albion na tapusin na lang ang kanilang matagal na hidwaan sa ibang pagkakataon. Dahil sa katotohanang patay na ang Diyos, tuluyang itiniwalag si Xenovia mula sa simbahan, napakadelikado kasi para sa clergy kung sakaling ikalat niya ang impormasyong ito. Kaya naman, nagpa siya siyang ibigay ang kanyang espada sa iba at opisyal na naging ikalawang knight ng pamilyang Gremory. Bumalik naman si Irina sa HQ ng mag-isa sa paniniwalang tinalikuran sila ni Xenovia para sa mga devil, nang walang kaalam-alam na pinalayas na pala ito ng simbahan. Nalaman naman ni Issei na ang nag-iisang recurring client ni Asia sa devil contract business ay walang iba kundi si Azazel sa buong panahon na iyon. Wala siyang masamang motibo sa paglapit kay Issei, sadyang interesado lang talaga siya sa bata at sa taglay nitong kapangyarihan. Bukod dito, nakatulong din si Issei para bantayan si Coke Abel dahil hindi makakilos ng direkta si Azazel sa bayan dahil baka makita siya bilang isang banta, kaya naman ipinadala niya si Valley para kumilos para sa kanya. Sinabihan niya si Issei na kailangan nitong lumakas pa dahil sa kasalukuyan niyang estado, kung hindi sumalpak si Valley ay tiyak na namatay na siya kasama ang kanyang mga kasamahan. Magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Dahil sa lahat ng mga nangyari, isang leader summit ang ipinatawag sa pagitan ng tatlong faction, at ang lokasyon nito ay walang iba kundi sa Koa Academy mismo. Bago ang summit, nagpa siya si Sir Zex na dapat ay handa na si Reyes na matutunan kung paano tutulungan si Gasper, ang kanyang bishop na naging shot-in sa nakalipas na ilang taon para lumabas sa kanyang pinagtatagwan. Dahil sa takot nito sa tao at kawalan ng kontrol sa kanyang napakadelikadong kapangyarihan, ang pagtulong sa vampire boy na ito na mamaster ang pagpapatigil ng oras ay hindi magiging madaling gawain, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tungkuling ito ay bumagsak sa ating bastos na bida na si Issei. Habang nagtitipon ng mga pinuno sa bayan, inutusan si Akaino na ihatid si Issei para makipagkita kay Saint Michael na humiling na makausap siya ng harapan. Inihandog ng Archangel kay Issei ang banal na espada na Ascalon, ang sikat na Dragon Slayer, bilang isang regalo para mapalakas ang magandang relasyon sa pagitan ng Devil at Angel. Umaasa siya na dahil medyo mahina pa ang kakayahan ni Issei sa ngayon, makakatulong ito para makakuha siya ng bentahe laban sa sinumang kaaway na magtatangkang magbanta sa kapayapaan. Binigyang diin ni Michael na sa pamamagitan lamang ng matinding labanan ng dalawang dragon na tigil ang digmaan ng tatlong faction, kung wala ang break na iyon sa labanan, walang makapagsasabi kung kailan pa sila natauhan para makita ang pinsalang idinudulot ng digmaan sa kanilang sariling lahi. Tinanggap naman ni Issei ang regalo ng may buong pasasalamat at nagpaalam na si Michael.
Pero may isang bagay na gustong sabihin si Akaino kay Issei habang ang kanyang nararamdaman para sa bata ay nagiging mas komplikado. Nais ibahagi ni Akaino ang kanyang totoong pagkatao kay Issei sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga pakpak na hindi pakpak ng isang devil, kundi pakpak ng isang fallen angel. Dahil sa lahat ng ginawa ng mga fallen kay Issei, natatakot siya na baka kamuhian siya nito kapag nalamang kapareho niya ang mga ito ng pakpak. Pero dahil sa personalidad ni Issei, hindi niya ito nakikitang problema, ang ilang masasamang elemento ay hindi nagpapababa sa buong lahi. Laking pasasalamat naman ni Akaino na hindi siya kinamuhian kaya niyakap niya ang bata, na labis namang ikinairita ni Reyes dahil patuloy na dama-dami ang kanyang karibal sa pag-ibig. Dahil sa kanilang kontribusyon sa pagkatalo ni Coke-Abiel at ng mga tauhan nitong pari, inanyayahan ang pamilyang Gremory na dumalo sa summit, kasama ang Dragon Emperor na si Valley at si Irina, katabi si Saint Michael, ang pamilyang Saitri, at ang Great Satan na si Leviathan na nakaupo kasama si Lucifer, habang walang katapusang mga sundalo mula sa bawat faction ang nakahilera sa kalangitan sa labas. Unti-unting naging malinaw ang bigat ng summit na ito, hindi nagpaligoy-ligoy ang mga devil at agad na kinwestiyon si Azazel sa mga ginawa ni Coke-Abiel. Nilinaw naman niya na wala siyang ideya sa mga planong ito, bagaman binabantayan niya ito dahil sa hinalang may itinago ito. Gayunpaman, iginiit niya na magkaayos na lang silang lahat dahil walang sino man dito ang interesadong magpalaki pa ng gulo sa isang bagay na naresolba naman sa huli. Agad namang naputol ang kanilang usapan nang biglang tumigil ang oras sa buong paligid ng academy, mukhang isang grupo ng mga rebeldeng kulto ang sumalakay sa gusali at banihag si Gasper para puwersahin itong gamitin ang kanyang kakayahan. Walang epekto ang paghinto ng oras sa mga may matinding lakas, sa mga nakabalance breaker, at sa mga matatandang high-class faction leaders, isang kabalintunaan kung iisipin ang naunang sinabi nila kay Azazel. Ang utak sa likod ng pag-ataking ito ay isang direktang apo ng lumang Great Satan na si Leviathan na katulad ni Coke-Abiel ay kontra sa ideya ng kapayapaan. Ang kanyang layunin ay patalsikin ang mga kasalukuyang Great Satan at agawin ang trono na sa tingin niya ay sa kanya sa pamamagitan ng dugo. Gayunpaman, masyado siyang mayabang para sa kanyang kakayahan kaya agad siyang natalo sa kamay mismo ni Azazel gamit ang isang nakolektang sacred gear, ang Fallen Dragon, para tapusin siya sa loob lang ng 1 minuto. Habang mabilis na pinalayas ang mga mabababang sundalo, mukhang hilaw ang naging ambush, pero nang dumating si Valley sa larangan ng digmaan, naging malinaw na ginamit lang ng lalaking ito ang grupo bilang pain para ihanda ang entablado para sa labanang inaasam niya laban sa Red Dragon Emperor. Naging hayag na sa lahat ang pinagmulan ni Valley, ang kanyang ama ay isa sa 4 na dating Great Satan, na normal na mag-aalis ng tsansa na ipanganak siya kasama ang isa sa mga dakilang dragon, ngunit dahil tao ang kanyang ina, ang kanyang pag-iral ay nabubuhay sa pagitan ng mga batas na nagpapasya sa isang emperor. Para mailabas ang potensyal ni Issei, nagbanta si Valley sa buhay ng kanyang pamilya at mga kaibigan, na nagpilit sa kanya sa isang matinding labanan para magpasya kung sino talaga ang hari ng mga dragon. Pagkapasok sa kanyang balance breaker, lumipad si Issei sa kalangitan ngunit madali siyang pinataob sa lakas ni Valley. Gayunpaman, gamit ang espadang inireregalo sa kanya ni Michael, nagawa niyang tastasin ang isang bahagi ng armor ni Valley, at sa desperasyon ay hinigop ang kapangyarihang ibinibigay ng Vanishing Dragon. Natuwa naman si Drake sa tibay ng loob ng kanyang emperor at sa ugali nitong sumugod muna bago mag-isip, at sa tulong ng kanilang pinagsamang kalooban, nagtagumpay siya sa paggawa ng isang bagay na makikita ng marami bilang isang gawaing lumalabag sa mga batas ng kanilang mundo. Hawak ngayon ni Issei ang boosting power ni Drake, ang Welsh Dragon, kasama ang kakayahan ni Albion na hatiin ang lakas ng kanyang kalaban. Ang sugal na ito ni Issei ay maaaring nagkakahalaga ng ilang dekada mula sa kanyang haba ng buhay, pero para sa kapangyarihang hawak niya ngayon, sulit na sulit ang panganib lalo na nang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Issei para talunin siya. Gumawa rin ng sariling sugal si Valley sa pagtatangkang hatiin ang mismong dimensyon na kanilang kinatatayuan na lumikha ng isang black hole sa isang standstill. Kung magtatagumpay siya, malamang na mamamatay ang lahat ng narito. Kaya naman, ginamit ni Azazel ang kalibugan ni Issei para sa kanilang bentahe sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa kanya na ang paghahati ni Valley ay magpapaliit sa dibdib ni Reyes ng 10 beses. Tumaas ng husto ang kanyang power level at nalampasan niya si Valley sa lakas, kung saan nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok na nagpabagsak sa Vanishing Dragon mula sa langit. Sa puntong ito, napilitan si Valley na isiping ilabas na ang kanyang alas, kung siya ang pinakamagaling na Issei, maaaring ito na ang tamang panahon para gamitin ang pinakamataas na anyo, ang Dragon Emperor's Juggernaut Drive. Ngunit si Sun Wukong mismo ang bumasag sa dimensional fabric ng mundong ito para sunduin ang Emperor at ibalik siya sa kanilang faction, ang Chaos Brigade. Naputol
ang kanilang laban at kailangang tapusin sa ibang araw. Sa kanyang pag-alis, natapos na rin ang Leader Summit, bagaman hindi ito tumakbo sa paraang binalak ng sinuman, gayunpaman ay nagtapos pa rin ito sa parehong resulta kung hindi man mas mabuti, sa kabila ng banta ng kalabang faction na Chaos Brigade, isang halo ng mga malalakas na Diyos at mga immortal na may iba't ibang pinagmulan. Mas mabuting habulin hindi lamang ang kapayapaan sa pagitan ng tatlong faction, kundi isang koalisyon na may katulad na lakas laban sa Chaos. Panahon ng makapagsasabi kung paano tatakbo ang mga bagay-bagay. Sa ngayon, ang pamilyang Gremory ay nabubuhay para lumaban sa ibang araw. Hiningi ni Lucifer kay Azazel na pangasiwaan ang mga miyembro ng pamilya ng kanyang kapatid bilang isang mentor para tulungan silang matutong patakasan at kontrolin ang kanilang mga sacred gear at balance breaker dahil sa interes nito sa pagsasaliksik sa mga kagamitang ito. Ito ay isang napakagandang hiling mula sa Great Satan bilang isang paraan para pasiglahin ang kanilang paglago. Ang lahat ng ito ay humantong sa summer break kung saan sasailalim ang grupo sa isang pagsasanay sa impyerno habang ang mga matataas na pinuno naman ay nagpupulong tungkol sa Chaos Faction. Ang lumalaking banta ng Chaos ay hinarap ng alyansa sa pagitan ng tatlong faction, kasabay ng paglikha ng isang koalisyon sa pagitan ng iba't ibang mitolohiya, Norse, Greek, Roman, lahat sila ay nagsasama-sama. May mga tao sa loob ng bawat grupong ito na kontra sa alyansa at ang iba nga ay sumali pa sa hanay ng Chaos bilang pagsuway, pero iyon ay isang komplikasyon na hindi maiiwasan. Ang mga tauhan ng Gremory ay sumailalim sa kanya-kanyang pagsasanay para putalasin ang kanilang individual na kakayahan, ang kay Issei nga ay mas mukhang isang survival game kundi isang training experience. Ang reincarnated Dragon Devil na si Tannen ang naging kasosyo ni Issei sa pagsasanay na humahabol sa kanya sa kagubatan hanggang sa magawa niyang gisingin ang balance breaker sa isang utos lang. Nagpatuloy ang pagsasanay para sa mga miyembro hanggang sa araw na itinakda para sa mga matataas na maharlika ng mga faction para makipagkasundo sa isang diplomatikong deal kay Odin sa pag-align laban sa Chaos Brigade. Naputol naman agad ang negosasyon dahil sa isang pagsalakay ng Chaos na pinangunahan mismo ni Loki para pigilan ang pagpirma sa kasunduan. Samantala, natagpuan ni Issei ang kanyang sarili sa isang muling pagkikita ng mga magkakapatid. Ang nakatatandang kapatid ni Kiniko na si Kuroka ay nakipag-alyansa pala sa Chaos at dumating para bawiin siya. Nang maramdaman ang takot ni Kiniko sa kanyang kapatid at ang pagnanais nitong manatili sa pamilyang binuo niya rito, nagawang ipatawag ni Issei ang kanyang balance breaker para protektahan ang Nekomata. Hinarap niya si Kuroka ng sapat na panahon hanggang sa tuluyang mapalaya si Loki sa mga bulwagan ng kastilyo na nagutos sa itim na pusa na umatras bago pa man dumating ang mas malalakas na puwersa. Si Issei at ang kanilang mga kaalyado, inako naman ni Odin ang buong responsibilidad sa mga ginawa ng kanyang anak at sumang-ayon sa mga tuntunin ng alyansa. Ang unang utos ng kanilang bagong federasyon ay talunin si Loki na ipinatapon muna sa isang dimensyon sa ngayon na nakatakdang makawala sa kanyang pagkakakulong sa loob ng 24 na oras. Isang strike team ang binuo para pumasok at harapin siya bago matapos ang oras. Kasama sa Vanguard ang 9 na miyembro ng Devil mula sa Gremory at Scythree, kasama si Ross Visra na isang Valkyrie, at si Irina sa ngalan ng mga Angel. Binigyan sila ng 3 vial ng Phoenix Tears, ang pinakamarami na kaya nilang tipunin sa maikling abiso, at inutusang magtiis hanggang sa pagdating ng Mjolnir. Kapag naihatid na ang martilyo, gagamitin nila ito para tapusin si Loki at wakasan ang kanyang paghahari ng kalokohan. Pagkapasok sa zone, agad silang sinalubong ng matinding depensa, si Fenrir, ang kanyang 2 anak, at isang clone ng Midgard Serpent ang umatake sa kanila. Iyon lang ang kaya nilang gawin para mapanatili ang kanilang sarili laban kay Loki at sa kanyang mga puwersa. Ngunit hindi sila makahanap ng anumang butas para makapaglansad ng pag-atake sa Diyos, mabilis na naubos ang kanilang supply ng mga gamot, at ang huling paggamit nito ay sumabay sa pagdating ng Mjolnir. Nagmamadali namang tumakbo si Issei para kunin ang makapangyarihang martilyo ni Thor, ngunit iniwan niyang bukas ang kanyang sarili sa pag-atake. Ang mga pangil ni Fenrir ay bumaon sa kanyang scale mail armor kung saan umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Masyadong matindi ito kahit para sa isang immortal, at kung walang Phoenix Tears at walang on-hand medical assistance, masasabing patay na siya. At dahil sa galit, umatake ang kanyang mga kaalyado sa dambuhalang lobo. Nagbitiw naman ng panata si Reyes na ipaghiganti ang kanyang minamahal, sabay beling ng kanyang mga mata sa Diyos ng kalokohan na ngumitilang sa tindi ng galit ng dalaga. Ang takbo ng digmaan ay nabago mula sa pakiramdam na ito ng desperasyon at tiyak na pagkatalo ng isang ikatlong partido ang nag-alis sa walang kamatayang si Fenrir sa larangan ng digmaan. Sina Kuroka kasama si Arthur ang nag-teleport sa lobo sa ilalim ng utos ni Valley na nag-iwan kay Loki sa kanyang tadhana laban sa Vanguard
Bodyguard Squad. Habang naguguluhan sa pagtataksil ng kanyang sariling mga kaalyado, nadiskubre ni Reyes ang isang vial ng gamot na hawak ni Issei, isang regalo mula sa pinakabatang miyembro ng pamilyang Phoenix bilang tanda ng kanyang pasasalamat na pinatawad nito ang kanyang nakatatandang kapatid. Muling nabuhayan si Issei at naghatid ng huling patama na nagpadala kay Loki sa kanyang nagyayelong kulungan sa Niflheim. Isang banta pa rin ang nananatiling laganap sa larangan ng digmaan, ang Serpent Claw ng dakilang nilalang na si Jormungandr habang bumabangon ito para umatake sa mga nakaligtas. Ang dakilang devil na si Cereorg ang pumatay dito sa isang suntok lang ng kanyang kamao. Dumating na rin sa wakas ang ikalawang strike team, bagaman tila hindi na masyadong kailangan ang kanilang tulong. Dahil sa kuryosidad kung sino ang tumalo sa dakilang Diyos ng North, ang atensyon ni Cereorg ay bumaling sa Red Dragon Emperor. Sinabi niya sa bata na gusto niya itong makalaban sa larangan ng isang rating game isang araw para sa titulo ng pinakamalakas na devil, dahil nakikita niya ito bilang isang kapantay para sa ginawa niya rito ngayon. Nagtayo sina Issei at kanya ng isang pagkakaibigan na pinalakas ng tunggalian, isa na namang karibal ng top class strength ang naghihintay sa kanyang pag-akyat. Habang patapos na ang summer break, patapos na rin ang kanilang pagsasanay sa impyerno, ang pamilyang Grimoire ay nagbalik sa mundo na umaasang sa pagkakataong ito ay makadalo sa isang semester ng hindi inaatake ang paaralan ng isang teroristang faction. Sa tulong ni Issei, nagawa ni Akaino na makipagkasundo sa kanyang nakaraan, pati na rin sa kanyang fallen angel na ama na lumayo sa dalaga matapos nitong sabihin na kinamumuhian niya ang kanyang buong pagkatao. Nalaman naman ni Akaino sa tulong ni Issei na hindi kasalanan ng kanyang ama na namatay ang kanyang ina, pareho silang nasira matapos ang mga nangyari. Kung nakabalik lang sana ito ng mas mabilis ng kaunti ay nailigtas niya sana ang kanilang dalawang buhay, pero kailangan nilang mabuhay kasama ang kabigwang iyon, bagaman nagtagumpay siya sa pagliligtas sa kanilang anak na babae. Nabilhan naman ni Akaino ang kanyang ama ng isang lunchbox bilang tulay para sa kanilang relasyon habang nakaupo ito sa tren pauwi, na nagbubukas ng pagkain at umaasa sa mga pagkakatulad ng luto ng kanyang asawa. Habang nagsisimula ang isang bagong semester, ang pagnanais na maging normal ito ay mabilis na nasira. Ang devil na si Diodora ay dumating para bisitahin si Asia at ipahayag ang kanyang pag-ibig at pagnanais na pakasalan ito at sumali sa kanyang pamilya. Siya pala ang mismong devil na pinagaling ni Asia na naging dahilan kung bakit ito itiniwalag sa simbahan, isang katotohanang kapwa nakakabagabag pero isang bagay na halos hindi napapansin ng lahat. Medyo kontra naman si Issei sa ideya ng isang kasal dahil ayaw niyang may mag-interfere at sumire sa kanilang pamilya. Tiniyak naman sa kanya ni Asia na hindi siya aalis saan man, at si Reyes naman ang nagkusa na sabihin sa devil na tigilan ang kanyang mga diskarte. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa darating na rating game tournament na maglalagay sa mga batang pamilya ng devil laban sa isa't isa para subukan ang mga kakayahan ng susunod na henerasyon, ang kanilang unang kalaban ay walang iba kundi si Diodora. Tila ang idwaang ito ay malapit ng maayos, ngunit mas komplikado ito kaysa sa unang inakala. Parehong lumabas sa kanilang landas sina Valley at Kuroka para babalaan si Issei sa banta na idinudulot ni Diodora nang hindi nagbibigay ng detalyadong impormasyon na nag-iwan sa kanya para mag-isip. Gamit ang tip na iyon, sinimulan ni Azazel na tingnan ang nakaraan ni Diodora, nalaman niya ang isang kaina-hinalang bagay. May malaking posibilidad na nakipag-alyansa ang bata sa Old Satan faction, ang grupo ng mga devil na naniniwala na hindi dapat nagtapos ang digmaan at ang mga nakaupo sa Great Satan Sits ay dapat na mga kamag-anak sa dugo ng mga orihinal, kinamumuhian nila ang bagong direksyon ng kanilang lahi. At dahil dito, habang nagsisimula ang rating game match, naglatag si Diodore ng isang bitag para sa pamilyang Grimoire na naglunsad ng isang ambush ng mga sundalo ng Old Satan faction na kumidnap kay Asia para sa kanyang sariling baluktot na pagnanasa. Sa pag-asa sa galaw na ito, nagpadala si Azazel ng isang strike team na pinamumunuan ni Odin para tulungan ang mga Grimoire habang pinamumunuan naman niya ang pangunahing puwersa laban sa mas malaking pag-atake ng Old Satan faction. Kumilos ang pamilyang Grimoire para harapin si Diodore sa throne room at iligtas si Asia habang nakaharap ang kanyang peerage na binubuo lamang ng mga banal na dalaga at mga madre na kanyang personal na minanipula at kinidnap para lamang masiyahan ang isang baluktot na pantasya niya. Sinubukan niyang makuha si Asia matagal na ang nakalipas ngunit dahil sa antas ng seguridad sa paligid nito, napilitan siyang maglaro ng long game at maghintay hanggang sa tamang sandali para sumalakay. Nang sumulpot sina Issei at ang mga Grimoire, kailangan niyang maghintay hanggang ngayon para nakawin siya. Tumawa naman si Diodora habang iniisip kung ano ang gagawin niya sa kanya na naging dahilan upang mawala ng kontrol si Issei at naglunsad ng sunod-sunod na atake laban sa devil na minaliit ang kanyang kapangyarihan sa paniniwalang siya ay kapwa genetically at physically superior sa mga katulad niya. Pero dito ngayon ay pinaglaruan lang siya na parang basahang laruan, binugbog hanggang sa sumuko at naiwang umiiyak na parang ewan. Nagpakita naman siya ng pagpipigil na huwag patayin ang devil sa kabila ng mga bastos na ideyang lumalabas sa kanyang mga labi, hindi niya ito pinansin
pansinin at pinalaya ang kanyang kaibigan. Nakiusap naman si Asia ng isang sandali para ipakita ang kanyang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya, ngunit habang lumuluhod siya para magdasal, bigla siyang nahigop sa isang malaking liwanag at naglaho sa pag-iral. Si Shalba na isang direktang apo ng dakilang Satan Lord na si Beelzebub na nadiri sa nakitang isang devil na nagdarasal ang nagpadala sa kanya sa dimensional gap kung saan sasakay siya sa isang lupain kung saan walang kahulugan ang oras. Binalingan naman niya si Diodore na nahina sa walang katapusang daldal ng bata na naglaho rin sa kanya mula sa pag-iral. Samantala, hindi matanggap ni Issei ang katotohanan ito na naglalakad ng bulag habang tinatawag si Asia para lumabas sa kanyang pinagtatagwan. Ibinalik ni Shalba ang galit sa isip ni Issei nang tawagin nitong basura ang Red Dragon Emperor na malamang ay patay na ngayon, kaya naman humugot ang bata ng lakas mula sa madidilim na emosyong ito bilang panggatong para muling tumayo laban sa devil sa kanyang harapan. Habang sumasabay ang kanyang emosyon sa Sacred Gear, na-activate ni Issei ang bagong antas ng kapangyarihan na binanggit ni Valley sa kanilang laban, ang Juggernaut Drive, isang primal na lakas ng kalikasan na umiiral para sa iisang layunin, ang burahin ang mga kaaway ng walang kahirap-hirap. Agad niyang pinalis ang lalaking kilala bilang si Shalba, ngunit sa tindi ng puot mula sa kanyang sariling lalamunan at pagdadalamati ay hindi niya makontrol ang kanyang anyo, naiwan siyang nakakulong sa katawang ito ng paghihirap habang naghahasik ng pagkawasak sa lahat ng bagay, kaibigan man o kaaway. Dumating naman ang squad ni Valley para bantayan ang labanan sa pag-asang makitang masunog ang Old Satan faction dahil hindi nila bentahe ang superiority complex ng mga ito, bahagi ng dahilan kung bakit nila ipinasa ang impormasyon tungkol kay Diodore kay Issei. Naroon din ang layunin na kumpirmahin ang kinaroroonan ng Great Red, ang Dimension Traveling Dragon, ngunit habang ginalugad nila ang realm sa pagitan ng mga mundo ay natagpuan nila si Asia at sa magandang loob ay dumating sila para ibalik siya sa kanyang pamilya. Ang hindi inaasahang makatagpo ni Valley rito ay si Issei na nawawala sa isang nabigong Juggernaut Drive dahil sa impluwensya ng kanyang emosyon na nag-activate sa kapangyarihan bago pa man naging sapat ang lakas ng kanyang katawan para kontrolin ito. Sa kahilingan ni Reyes, gumawa siya ng paraan para kontrolin si Issei habang sinusubukan naman ni Reyes na pumasok sa isip nito at sabihing ligtas si Asia. Sa pamamagitan ng lakas ng loob ay nagawa niyang makawala mula sa kanyang trauma at bumalik sa kanila, kung saan nagkautang siya ng pabor kay Valley para sa tulong nito. Itinoon naman ng White Dragon Emperor ang kanyang pansin sa langit habang lumilitaw ang Great Red na dumaan sa espasyo sa loob lang ng isang sandali. Nilinaw naman ni Valley ang kanyang pagnanais na balang araw ay talunin ang dambuhalang tadhana. Si Issei ay isang kinakailangang kalaban para mapatunayan ang kanyang sarili sa kanyang paglalakbay. Nagkasundo silang tapusin ang kanilang laban ng tadhana balang araw bago tuluyang nawalan ng malay si Issei dahil sa pisikal na epekto ng Juggernaut Drive. Bumalik naman ang mga bagay sa status quo at si Cao Cao ay umalis sa Chaos Brigade matapos tumangging maging pinuno nito na nagtulak sa isa sa mga panloob na faction na umangat sa pwesto, ang Hero Faction, isang grupo na may nag-iisang moto na patayin ang lahat ng masama. Dahil ang mga Fallen Angel, Devil, at Dragon ay kasama sa kategoryang ito, isinama nila ang alyansa ng mga angel sa dalawang iba pang faction, kaya naman inako nila ang responsibilidad na itumba ang mga banta na ito, sabay belang ng kanilang mga mata sa pamilyang Gremory na binubuo ng tatlong kasamaan na plano nilang wasakin. Nag-enjoy naman ang pamilyang Gremory sa ilang linggong kapayapaan bago ang school trip ng mga second year sa Kyoto, isang kaganapan na isang linggo lang bago ang susunod na tournament match ng rating games kung saan ang kanilang kalaban ay walang iba kundi si Sereorg the Strong na humiling kay Issei na magpalitan ng ilang suntok sa isang friendly sparring match. Naging malinaw na ang antas ng kanilang lakas, bagaman sa simula ay tila may malaking pagkakaiba, ay medyo magkalapit lang kapag naging seryoso si Issei. Nilinaw naman ni Sereorg kay Issei na hindi ito dapat magpigil laban sa kanya kapag dumating ang oras ng laban, isang malaking kawalan ng galang sa kanilang pagkakaibigan kung kalahati lang ang ibibigay nito sa laro. Nagkasundo silang itaya ang lahat at naghiwalay ang dalawa habang naglalakbay si Issei patungong Kyoto, kung saan naharap na naman siya sa isa pang ambush na humadlang sa kanya na magkaroon ng isang normal na karanasan sa high school. Bilang paraan ng pagtanggap sa pamilyang Gremory, ipinaalam ng pinuno ng Hero Faction na si Cao Cao kay Issei ang tungkol sa pagkakabihag nila sa pinuno ng mga yokai na si Yasaka, ang Nine-Tailed Fox, para sa isang eksperimento upang subukan kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin bilang mga mortal kapag naharap sa mga Diyos at mga katulad nito. Ilalabas nila ang natatagong demonyo sa fox na ito at papatayin ito habang naghahasik ng pinsala sa paligid. Si Issei naman ay tila isang kalaban na may interes para sa kanya, ngunit ang kanilang oras dito ngayon ay medyo maikli. Sinabihan niya si Issei na pumunta sa Nijo Castle kung gusto nitong palayain ang pinuno ng mga yokai bago tuluyang umalis, habang dalawang kakampi ni Valley ang dumating para ilihis ang mga puwersa ng hero gamit ang mensahe na huwag hamarang sa landas ni Valley.
Bagaman alam nilang naglalakad sila sa isang bitag dahil nakasama nila ang mga yokai, hindi ito isang laban na pwede nilang talikuran. Naghanda ang mga miyembro ng Gremory na harapin ang puwersa na sa lahat ng aspeto ay mas malakas at mas may karanasan kaysa sa kanila. Hinati nila ang kanilang mga puwersa para harapin ang mga kalaban. Direktang hinarap ni Issei si Cao Cao mismo kasama ang kapangyarihan ng kanyang mga kasamahan sa kanyang tabi, kung saan nagawa niyang pigilan ang hero ng sapat na panahon hanggang sa dumating ang mga reserba ng Mythological Coalition. Si Sun Wukong, ang sinaunang Buddha ng Chinese myth, ay dumating sa tabi ni Issei dahil alam na hindi kayang tapatan ng kanyang lakas si Wukong. Nag-retire si Cao Cao habang nasugatan pa ni Issei sa kanyang pag-alis na naging dahilan upang mangako siyang tatapusin ang buhay nito balang araw kapag nalampasan na niya si Valley sa lakas. Naisalba ang krisis sa ngayon, naligtas ang pinuno ng mga yokai at isa pang faction ang sumali sa koalisyon laban sa Chaos Brigade. Nag-enjoy naman ang mga miyembro ng Gremory sa natitirang bahagi ng Kyoto Trip bago bumalik sa Koa para maghanda sa huling yugto ng rating game na maglalagay sa kanilang laban sa kilalang pinakamalakas na devil ng kanilang henerasyon. Ang tindi ng publisidad sa paligid ng darating na laban-laban sa pamilyang Bale ay hindi normal para sa mga batang pamilya dahil sa rami ng mga malalakas na pangalan na nakatakdang lumaban para sa titulo ng pinakamalakas sa kanilang henerasyon, maging ang mga Diyos tulad ni Hades ay lumipad pa para manood. Ang lakas ni Sereorg at ang kanyang pagnanais na maging pinakamalakas ay nagmula sa isang panata na ginawa niya sa kanyang ina bago ito dinapuan ng sakit, matapos silang palayasin ng kanyang ama kasama ang kanyang ina dahil hindi nito namana ang kapangyarihan ng pamilya. Si Sereorg na noong una ay nakita bilang pinakamahina sa lahat ng mga devil ay sinanay ang kanyang katawan ng sagad at higit pa, siya ay mas malakas kaysa sa sinuman maging ng walang magic. Naisa na niyang itago ang kanyang nakaraan at ang kondisyon ng kanyang ina kay Issei dahil ayaw niyang magpatalo ang bata dahil sa awa sa kanya sa darating na laban, ngunit dumating siya kasama si Reyes ngayon sa paniniwala ng dalaga na baka kayang gisingin ni Issei si Mislo mula sa kanyang koma. Bago umalis si Sereorg, pinangako niya si Issei na hindi ito magpipigil sa larangan ng digmaan sa kabila ng kanyang mahirap na nakaraan. Sinabi naman ni Issei na hindi niya gagawin ang ganoong kawawang bagay, sa susunod na magkikita sila ay magiging magkalaban sila sa digmaan. Sa itaas, sinubukan ni Issei na gamitin ang kanyang kapangyarihan para magsalita sa puso ng mga babae upang gisingin si Misla, ngunit sa sandaling iyon ay tila nabigo itong makamit ang anuman. Iniwan nila ang tahanan para gumawa ng mga huling tactical na paghahanda bago maglakbay patungo sa God's Thunderdome. Para sa araw ng laban at upang gawing mas kawili-wili para sa mga tao na nagtipon dito ngayon, ang laro ay ipinasya na maging group battles. Isang pares ng dice ang magpapasya kung gaano kalakas ang kanilang mga puwersa para sa isang partikular na laban, isang handicap na labis na nagbibigay bentahe sa mga Gremory. Ang isang normal na head-to-head ay magiging mahirap dahil sa lakas at antas ni Sereorg na madaling dadaan sa kanilang mga mahihinang unit. Ang unang round ay ipinasya na maging night laban sa night, nakuha ni Kiba ang unang tagumpay ngunit hindi ginagamit ang isa sa kanilang mga trump card para talunin ang lalaki gamit ang kanyang balance breaker. Dahil alam na ni Sereorg ang isa sa kanilang mga kakayahan, si Rosvice na isang Valkyrie bilang kapalit sa ikalawang rook ni Reyes kasama si Kaniko ay kumuha ng isang knight at rook sa ikalawang round kung saan nagawa nilang talunin ang kanilang kalaban, bagaman sa pamamagitan ng isang huling pagtatangka na mag-iwan ng pinsala sa pamilyang Gremory ay nasugatan si Kaniko at natanggal sa laban. Sa ikatlong round, sumugal si Sereorg para subukan ang determinasyon ng Red Dragon. Sa publiko ay pinili niya ang kanyang bishop na sinabi niyang kayang talunin si Issei. Nagpa siya naman si Reyes na kagatin ang paina ito at ipadala ang kanyang pawn sa larangan ng digmaan. Sinubukan naman ng babae na akitin si Issei ngunit sa huli ay hindi nagtagumpay na nagtapos sa kanyang pagkatalo sa round na iyon. Ang sumunod na round ay dinala ni Gasper laban sa Rook at Bishop ng pamilyang Bale. Ang kanyang determinasyon ay nagawa ng isang butas para kay Zenovia, bagaman natanggal siya matapos makakuha ng matinding pinsala. Ang ikalimang round ay naging labanan sa pagitan ng mga Queen, natalo si Aquino sa isang kalaban na kanyang perpektong counter, ang Queen ng Bale, na kayang i-redirect ang kanyang bawat atake. Ang kanyang desisyon na lumabas ay hindi nawalan ng saysay dahil nailigtas niya ang kanilang mga puwersa para sa susunod na pinakamahalagang round, at nakuha ang kanilang tagumpay ng ang dice ay nagpasya sa kapangyarihan ng ika-6 na round. Isang perpektong 12 ang lumabas sa screen na nangangahulugang maaari nang pumasok si Sereorg sa laban. Tumayo naman si Issei sa kaalamang siya lang ang pwedeng umasa na tatalo sa dambuhalang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Reyes. Nais ni na Zenovia, Rosvice,
at Kiba na papagandahin ang tsansa ni Issei sa pamamagitan ng pagpapahina kay Sereorg para sa ng kamay mula sa kanyang katawan. Ang bawat pamilya ay pinayagan ng isang vial ng Phoenix Tear sa larong ito at nagawa nilang puwersahin ang lalaki na gamitin ang kanya bago ang pangunahing kaganapan. Itatago niya ang kanyang kakayahan na ilipat ang mga promosyon sa kanyang scale mail para sa salpukan laban kay Sereorg, ngunit ang siya ng ops yung lumipat sa huling kaganapan para laktawan ang pagkabagot na darating sa patuloy na laro ng dice at harapin si Reyes at sa kanilang kalaban. Sa gilid, ang pawn ng Bale ay nagpakita ng kanyang sarili bilang ang leon ay naisara sa loob ng isang sacred gear, at matapos ang kamatayan ng kanyang master ay pinatay nito ang mga pumatay sa kanya bago natagpuan. Gamit ni Issei ang Phoenix Tears para magpalakas bago ang huling salpukan, habang nakiusap naman inaasahan niyang gagawin din ng lalaki ang pareho. Dahil doon, tinawag ng hari ng Bale ang leon para tumugon sa kanyang galit, na nagbago tungo sa isang kalasag na magpapalipad sa kanya sa mga bagong taas na nababalutan ng gigo tulad ng ginawa niya laban kay Shalbo habang ang madidilim na emosyon ay bumalot sa kanyang isip at kumuha sa kanyang katwiran. Ngunit sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nang isang Cardinal Crimson promotion sa scale mail, gamit ang bagong lakas ay sumugod siyang muli patungo kay Bale, nagpapalitan ng patama sa isang buno ng lakas at tibay. Gaano karaming mga suntok na may lakas na kayang magpagalaw ng mga bundok at magbago ng pag-ikot ng mundo ang kayang tiisin ng mga lalaking ito. Nagsimula namang manghina ang mga binti ni Sereorg sa gitna ng palitan ng mga kamao, ngunit umabot na rin si Issei sa kanyang limitasyon, hindi pa umaangkop ang kanyang katawan sa bagong anyo na ito at kaya lamang itong hawakan sa maikling panahon. Gumawa ng isang butas ang Red Dragon na nagpakawala ng lakas ng araw kay Bale na nag-iwan sa haring may suot na leon sa isang crater na may matinding sugat. Ngunit ang espiritu ng kanyang ina ay nagpahayag sa kanya na bumangon at tumayo laban sa mga nag-alinlangan sa kanyang lakas noon, na nag-isip sa kanya bilang hindi karapat-dapat at walang kakayahang mamuno. Balang araw, sinabihan niya ang kanyang anak na tuparin ang kanyang mga pangarap. Habang lumalabas siya mula sa crater at nagpakawala ng isang ugong mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, nagpatuloy sila ng ganito, suntok pagkatapos ng suntok, dugo at mga ngipin ang lumilipad mula sa lugar kung saan sila nakatayo habang walang sino man ang gustong sumuko sa kanilang mga ambisyon. Malikhaing malinaw na hindi ito isang paligsahan tungkol sa kung sino ang mas may gusto, ang dalawang ito ay magkapantay sa bagay na iyon, ito ay isang paligsahan lamang kung sino ang mas matagal na mananatiling gising at makakapigil sa kanilang pagod. At tila habang ang armor ni Issei ay ibigay, bagaman nagpa siya na siyang patuloy na itikom ang kanyang kamao at ituloy ang laban na ito, nakiusap ang leon ng mitolohiya sa Emperor na huminto na. Nawala na ng malay si Sereorg kanina pa, ang kanyang determinasyon ay kumuha ng sariling isip at nagtulak sa kanya pasulong sa labanan sa kabila ng kondisyon ng hari ng Bale. Niyakap naman siya ni Issei na naiyak sa ambisyon ng lalaki. Sa recovery room, nagpalitan ng mga salita ng paggalang sina Sereorg at Issei. Binisita naman ni Lucifer si Issei para sabihin sa kanya na pinag-uusapan na ang pag-promote sa kanya bilang isang mid-class devil, isang promosyon na tinanggap niya bilang regalo. Sinabihan naman ni Sir Zek si Issei na pumunta at sabihin kay Reyes ang kanyang pag-ibig para sa dalaga dahil baka tanggihan siya nito. Medyo hindi siya sigurado ngunit sinabi ng lalaki sa bata na aaluhan niya ito kung sakaling mangyari iyon. Bumalik siya sa mundo at nagtapat sa presidente sa kanilang club room, at sa kabila ng kanyang mga takot, ang dalaga ay naiyak sa kagalakan dahil matagal na niyang hinihintay na sabihin ni Issei na mahal niya ito. Naghalikan sila sa unang pagkakataon bilang magkasintahan. Ang naging epekto naman kay Riser, ang pinuno ng pamilyang Bale, ay marami sa mga high-class devil ang nag-alis ng kanilang suporta matapos ang kanyang pagkatalo, ngunit dahil sa kanyang tindi ng lakas at katanyagan ay mabilis siyang makakahanap ng iba na susuporta sa kanya. Sa mas magandang balita, ang ina ni Issei ay nagising nga matapos ang pagbisita ni Issei, bagaman medyo na-delay ito, binanggit niya ang pagpapanood sa kanyang anak na lumaki na parang nasa tabi lang nito sa buong panahong ito. Umiyak naman ang bata at niyakap ang kanyang ina na masaya na ang kanyang natitirang pamilya ay nagbalik sa kanya. Habang pinag-iisipan naman ni Azazel ang dami ng buhay na nailigtas at natulungan ng Red Dragon Emperor, kung gaano karaming mga kaibigan ang kanyang kasamang lumago kung saan ang bawat isa ay sumusuporta sa isa't isa na mas lumalakas sa kanyang piling, siya ay tunay na isang misteryo, sa kabila ng kanyang kalibugan, sa kaibuturan niya ay isang mabuting tao siya. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!